Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat sa Diyos at ng kanyang pagpapala. Matapos ang 9 na araw ng pagnonobena at ng mismong kapistahan ng ating Inang Birheng Maria ng Immaculada Concepcion. Tulad sa maagap at maagang pagbibigay ng tungkol sa pastoral visitation na napakahalaga at urgent matapos ang kapistahan ng Immaculada Concepcion at bago sumapit ang simula ng simbang gabi, ay magkakaroon ang inyong lingkod bilang saksi ng Panginoong Hesus ng kanyang muling pagkabuhay sa loob ng banal na misa sa tanggapan ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang Palace at sa Chancery Office ng ating Arsobispo ng Maynila, Eminence Cardinal Advincula Diti, upang ganapin na may kababaang loob na sundin ang kalooban ng Diyos na dalhin ang mabuting balita sa ating bansa. Sa pagtatapos ng taon 2023 na may tema ang pagbibinyag kay Jesus sa Ilog Jordan at ang pagpasok matapos ang selebrasyon ng Kristong Hari sa bagong liturhiya ng kalendaryo ng ating simbahan, ang bagong taon 2024 o 2024 na ang tema ay ang kasalan sa Kana. Marami tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos para tayo'y magsaya at magdiwang sa pagpasok ng unang linggo ng Adbyento noong nakaraang linggo, bago ang araw ng paggunita sa pagsilang ng ating Panginoong Hesus na ating tagapagligtas sa araw ng Pasko. Pagkat kung ang unang linggo ng Adbyento ay tungkol sa Mesiyas o ang kahulugan ng unang kandila ay tungkol sa propesiya at pag-asa, kung bakit sa pagsalubong sa ating lokal na ordinaryo ang ating obispo kahapon ay tungkol sa 50th taong anibersaryo ng pagdiriwang noong nakaraan ng ating Archdiocese ng Lipa, kung saan ang ating parokya ng Balayan matapos ang selebrasyon ay ang pagsusulong sa ating Santo Papa Francisco sa Vatikano upang maging diocese ng Balayan ang ating parokya, bilang ang ating patrona ay ang Immaculada Concepcion na ayon sa probinsya ng Batangas at sa tunay na kasaysayan ng Balayan ay napakahalaga sa buong lalawigan ng Batangas. Nagdiwang ang inyong lingkod ng banal na misa ng pasasalamat ng 7 ng Disyembre taong kasalukuyan. Isang araw kahapon bago ang kapistahan ng ating Inang Birheng Maria. Pagkat ang pagdiriwang ng pasasalamat ay ayon sa mga pagbasa at ebanghelyo, lalo't ng ebanghelyo
ayon kay San Lucas, Kapitulo 1, talata 26 hanggang 38, tungkol kay Maria at ng kanyang paglilihi at ng pagsilang ng isang sanggol na lalaki na tatawaging Jesus. At ang pagbaba ng Espiritu Santo para liliman ng kapangyarihan ng kataas-taasan ang Inang Birhen Maria. At dahil sa tagpong ito ng Ebanghelyo, upang bigyan ng malalim na kahulugan sa naganap sa inyong lingkod, taon 1981, ng tungkol sa 3 beses na panaginip sa ating Inang Birheng Maria, na ang pinakatampok ay ang paglukob ng liwanag sa aking buong kaluluwa at katawan, sa liwanag ng nagaling sa ating Ina ng Diyos na si Maria, nang hawakan niya ang kanang bahagi sa tagiliran ng aking katawan. Kung bakit sa unang araw ng aming retreat ng mga seminarista sa Roma, Italia, sa Foiano, Verona, Italy, sa aking pagsusulat sa record book o logbook para itala ang mga kaganapan, agad kong natuklasan ang presensya ng banal na Santatlo upang magpakilala at maging buhay ang mga salita ng Diyos sa araw-araw sa loob ng banal na misa, na naganap simula ng buwan ng Setyembre taon 1991 hanggang buwan ng Mayo taon 1992, at sa unang linggo ng aming retreat sa loob ng seminaryo sa Roma, Italia, agad itong aking ikinumpisal sa pari ng Don Bosco, Father Batistello, kung saan bitbit ng inyong lingkod ang mabuting balita ng tipan ng Diyos sa mundo at ng propesiya sa Pilipinas taon 2022 nang ako'y makabalik sa ating bansang Pilipinas ng ika-24 ng Mayo 1992. Sa liwanag na dulot ng Diyos bilang saksi ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo sa ating mga lider ng bansa. Sa katunayan, hindi naging madali ang pagdadala ng mabuting balita sa nangyari sa inyong lingkod, lalo't sa buhay politikal ng mga tao at kung paano naapektuhan ng dahil sa partidong politikal ang pagdadala ng mabuting balita. Pagkat ang aming pamilya o kahit ang aming pamilya ay apektado sa naging pahayag ng inyong lingkod ng tungkol sa mabuting balita, lalo't sa aking pagtuturo ng teolohiya sa kolehiyo, sa pagbibigay ng grado o marka noong una upang silipin
ang lahat ng aking gawain dahil sa mabuting balita. Gayon na lamang ang epekto nito sa nangyayari sa bansa tungkol sa politika. Lalo tigit sa kauna-unahang EDSA 1 o People Power Revolution taon 1986 na kung saan bago dagadap ito ay nangyari na ang intercessory ng ating Inang Birheng Maria noong ika-24 ng Hunyo 1986, kung saan kahit ang aking pagbibigay ng biyaya dulot ng Espiritu Santo sa aking mga dapat pagpahayagan ay nagkaroon ng hindi magandang pagkaunawa ng iba tungkol sa mabuting balita. At alam ito ng mga taong nakapaligid sa aking buhay sa araw-araw. Kahit ng aking pamilya, nang dahil sa takot na sila ay may damay. Sa makatuwid, sa mga tagpong ito bilang bahagi ng pagliligtas ng Diyos sa ating lahat ay naganap ng may kababaan ng loob at ng araw-araw ng pagtanggap ng banal na komunyon o ng katawan ni Jesus sa loob ng banal na misa. Hindi bilang laiko, kundi bilang may kabuuan ng pagkapari ni Hesukristo at ng indelible collegial character sa aking buong pagkatao para sa buhay ng mga obispo at pari. Kung kaya't alam ni Father Paulo Pirlo, SHMI, ang local superior ng Pilipinas, kung paano din ang epekto ng politika sa loob ng seminaryo at sa buhay pari, kung saan nagdesisyon ang aming dating Superior General ng SHMI na kailanman ay hindi na nila ako tatangkapin kung magbalik muli ng seminaryo. Ngunit dahil sa kababaan ng loob ng inyong lingkod at sa liwanag na dulot ng Espiritu Santo bilang saksi ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, patuloy akong bumibisita sa SHMI Seminaryo ng Multinational Village, Parañaque City upang magdala ng kaunting regalo ng pasasalamat at ng pakikisama ng mabuti sa mga dating mga kaibigan at kasamahan. At hindi ko pinansin kung anuman ang kanilang pagkaunawa. Bagkus, isinama ko sa panalangin sa loob ng banal na misa ang lahat bilang saksi ng Panginoong Hesus ng muling pagkabuhay. Dahil sa pagbibigay babala ng ating Arsobispo ng Lipa kahapon, ang ating Arsobispong Gilbert A. Garciradidi ng Lipa, sa mga peking pari na kung saan bilang gumaganap ng tungkulin
at misyon na may kababaan ng loob upang magmisa ng pribado sa aming tahanan pagkat bilang isang mag-aaral at profesional na dating guro na may paggalang sa ating mga pinuno o leader ng ating estado at ng ating simbahan, minarapat ng inyong lingkod na gawing pribado ang ipinagkaloob ng Diyos na sacred power sa buhay ng ating mga obispo at kaparian sa aking pagkatao. At ang pagbubukas ng kaso ng inyong lingkod na binigyang pahintulot ang ating arsobispo sa buhay ng mga pari ay susi at daan upang aking magampanan ang darating na bagong taon 2024 ng tungkol sa International Concert of Love Tour 2024 with a cause dulot ng Concert of Love Foundation na binasbasan ng ating dating Arsobispo ng Maynila, Retired Emeritus His Eminence Cardinal Sin or Jaime Cardinal Sin TT, na kailangan ng basbas ng ating CBCP sa pangunguna ng ating Arsobispo ng Lipa upang bigyan ng kapangyarihang imbestigahan ang nabanggit ng inyong lingkod para sa pagpasok ng bagong taon 2024 bilang mga binyagan kay Kristo Jesus. Ang pagtatapos ng pagpapahayag na ito para sa pagpasok sa ikalawang linggo ng Adviento at yun ay bukas, kung kahapon ay umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila sa kapistahan ng Inang Birheng Maria kahapon ng Immaculada Concepcion sa loob ng banal na misa. Bukas ay napakahalaga sa pag-iimbestiga ng ating Arsobispo Gilbert A. Garcia Radidi tungkol sa inyong lingkod bilang binigyan ng pahintulot na buksan ang kaso ng aking pagpapari at buhay pari sa tulong ng Inang Birheng Maria, kung bakit bukas ay napakahalaga pagkat ang ating panalangin ay tungkol sa pagsasabi na pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Amen. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. Patuloy na tayo ay manalangin at huwag kalimutan na tayo magdasal sa isa't isa at magmahalan at ibigin ang bawat isa, anuman ang ating kahinaan at kasalanan sa ating kapwa. God bless us.